Kumusta mga kaibigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga lads mga kaibigan, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano tayo maging isang defensive driver. Alam naman po natin na masaya at napakahirap maging isang driver. Masabing masaya kasi maikot po natin yung lahat ng ating gustong puntahan kung meron po tayong mga sasakyan. Pero napakahirap kasi nga kung ma-involve po tayo sa aksidente. Kaya kailangan po maging defensive driver po tayo. Hindi lang po para sa ating sarili kundi para sa ating pamilya na kung sakali man at sa mga makakasabay po natin at sa mga madadaanan po natin sa makalsada. Napakaraming nagsasabi na ang aksidente di po talaga maiwasan, pero sa totoo lang mga kaibigan, mga lods, kayang-kaya po natin maiwasan yan kung marunong po tayong mag-ingat, na alam po natin yung kung paano tayo maging defensive na driver po. Hindi lamang basta kapag nakasakay na tayo sa ating mga sasakyan talagang drive na po agad. Unang-una mga lods mga kaibigan, mag-pray po muna tayo para ligtas po tayo sa ating biyahe at para gabayan po niya tayo. At sumunod naman mga lods mga kaibigan, maging prepare po ang ating sarili, lalo na kung maglo-long ride tayo, maglo-long drive. Nakapa-prepare po ang ating sarili, wala po tayong sakit. At higit sa lahat mga lods, nakatulog po tayo ng maayos at maayos po ating kaisipan. Wala po tayong problema na dinadala, kasi kung meron po tayong problema na dinadala, napakahirap po yun. Siyempre iba po yung utak natin, yung takbo po ng isip natin. Talagang wala tayong pakialam yan sa kalsada. At isa pa, kung may sakit po tayo, napakalaking problema din po yun. Kaya kung meron po niyan, wag na po tayong bubiyahe. Mas maganda po na ipahinga na lang po natin, kasi isa po yan sa cause po ng aksidente. At isa pa mga kaibigan, mga lods, bago tayo bumiyahe, check po natin ating mga sasakyan. Isa po yan sa pinaka-importanteng gagawin po natin bago tayo bumiyahe, para makita po natin at na maayos po ang ating mga sasakyan na gagamitin sa ating mga biyahe. Kasi isa po yan, kailangan na maganda po talaga yung takbo ng ating sasakyan, maayos, para wala pong maging aberya at problema sa ating mga biyahe na malayo, na kung sakali man pong mag long ride tayo. At isa pa rin po mga kaibigan na dapat po nating isipin kapag nasa biyahe na po tayo, unang-una po titingnan po natin yung mga speed limit sa mga lugar at mga kalsada natin po madadaanan. Kapag nasa kalsada na po kayo, makikita nyo na po yung kalsada, din nyo na po kailangan na tingnan po yung speed limit sa mga lugar na yan. Kahit sabihin po natin na napakaluwag po ng kalsada, katulad po nito, talagang babakbak na po tayo, hindi po pwedeng ganon. May mga speed limit po tayong sinusunod, kasi minsan may mga bagay o mga pangyayari na di po natin naasahan, biglang may tatawid. Tapos sobrang bilis po natin, napakahirap po yun, napakahirap magpreno ng ganon kabilis. Mas maganda po yung nakapag-prepare po tayo na nasa tamang speed po tayo, para maging alerto rin po tayo. Kitang-kita po natin kung sakali man na may parating o kaya may biglang tatawid. At isa pa mga kaibigan, mga lods, mahirap mong maaksidente po tayo, kasi lalo na kung tayo po yung inaasahan sa ating pamilya, napakahirap po yun sa maiiwan po natin. At kung sakali man pagod na po tayo, naantok, mangyari po na hinto po muna natin ating mga sasakyan o motor para makapagpahinga po tayo, makaidlip po tayo ng konti. Yun lamang po mga lods mga kaibigan, ang konting alam ko po. Di po ako eksperto, nag-seminar lang din po ako, kaya may insito din po ako. Mag-ingat po tayo palagi, at sana lagi po tayong ugalin po natin na magdasal bago at pagkatapos bumiyahe. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ingat.